magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa ating panibagong episode patungkol po sa nutrisyon. At alam ko naman po ay nakita nyo naman po ang ating advertisement, ang Daily Essentials. Yan po, yan po ang ating bibigyang pansin ngayong araw po na ito. At makakasama po natin mamaya-maya lamang po si Ma'am Sheila Tiru. Alright? So let's all be excited at patuloy nyo pong i-share itong link na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo. Okay? So again, i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang mga co-host po dito. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Baby Bagyon. Good morning po, Ma'am. Good morning. Yes, good morning po. Good morning po. Kamusta naman ang araw nyo ngayon, Ma'am? Medyo makulimlim na naman. Oo. Medyo may nagkikirutan. Ay, nako, ayan na Oo. sinasabi ko. Kagabi pa yan eh. Oo, lagi na lang basta ganyang umuulan. Malamig kasi ang panahon, oo. Anyway, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman tayo. At kahit na may mga kumikirot-kirot, Yes. ay patuloy pa rin ang ating show. Show ba tawag dito? O programa? Hello, at nawa ay binabati ko ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Amen. At hello kayo dyan. At syempre yung mga nagagwapuhang mga area leaders. Yun eh talaga Oo. naman. Nandyan ang buhay ng mga area, Mhm, ng mga totoo. area leaders. At kung maganda ang mga ano tawag dito, dissemination ng mga area leaders, Yeah. talaga namang mag-enjoy ang mga, syempre, mga members. Yeah. Oo. At syempre, binabati ko rin ang aking uniko iho. Yun yun. Oo, Hindi namimiss talaga. niya na pala ako. Sabi niya, tumawag. At hindi ko daw siya binabati. Anak, kahit hindi kita batiin, nasa puso kita. Ay, matindi naman talaga yan. Basta Nasa puso na kita, Brother BJ. Pero alam mo na yung alam mo na yung gusto ng lola ngayon. No? At anyway, syempre yung mga apo ko, Mhm. excited na excited rin. Mukhang gumagawa rin sila ng jingle. Aba? Oo. Matindi. Oo. Mukhang Kasi- re-rest back. Oo. Ang pagbabalik ng Pongpong. Oo. Ayan na. Siya yata ang doon, magsosolo. Oo. Anyway, sa mga viewers, gusto ko na rin kayo, no? I-remind para doon sa ating jingle. At malapit na po. Huwag naman kayong huwag naman yung last day o last minute. Oo. Basta na kayo, mag-prepare, and then nawa ay mai-submit nyo ng Yeah. before the 30th. O 31 pa ngayon, 30th. Opo, may 30th po yata. Siyempre. Ay, 31st pala. Oo. Anyway, yun lang po. At siyempre yung mga kakosa, ang mga senior citizen, hello kayo dyan. At enjoy lang tayo. At nawa ay pakipakinabang pa rin ang programang ito sa ating lahat. Yun lang po. Good morning. Naimbag na bigat sa inyo amin dyan po sa mga taga Ilocanja at Mayap-Abak sa mga Kapampangan, Ohio, gozaimasu sa mga taga Japan at bonjour. Bonjour sa mga taga Paris. Europe yan, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat at good morning sa ating mga taga buong mundo. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman po kami para maghatid sa inyo ng mga panibagong impormasyon po. At makakasama natin ngayon ang ating doktora na si Ma'am Sheila Tiru. At nakita nyo naman po ang ating advertisement, Daily Essentials. So, panibago na naman itong Correct. pag-uusapan, Sir Conrad, no? Bagamat ibang topic, kasi sabi ni Sir Conrad sa nutrition, pero ibang ibang approach. klaseng nutrition po ang ating maririnig ngayong umaga. At kung meron ho kayong mga katanungan, ay magtanong ho kayo patungkol dito sa i-discuss ni
Ma'am Sheila, para ho sa lahat ng ating mga agam-agam dyan patungkol po sa itong i-discuss niya, ay pwedeng-pwede niya pong tanungin. After niya pong mag-discuss tungkol dito sa ating topic na daily essentials. Okay po, at babatiin ko rin sa, naalala ko si Ma'am Kay Dumenden, birthday niya Wow. ngayon. Happy Happy birthday, birthday, ma'am. Ma'am Happy Kay. Mas lalo kang pagpalain ng Panginoon sa ministry at enjoy mo ang iyong araw. Jay kaya din ata? Jayka. Jeka? Jeka. Ah, si Jeka. Okay, si Oh. Jayka Rico. Rico, Yeah. asawa ni Sir Jinggoy. Jinggoy. Happy birthday Wow, sa happy inyo birthday, po, sir. sa inyong lahat at pagpalain ho kayo ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, so again, thank you so much, Ma'am Baby, sa napakagandang pagbati niyo po sa ating mga taga-iba't ibang lugar po dyan, di ba? Oo. Mukhang hanap-hanapin na nila yan. Magdadagdag at Ang hirap magdadagdag ka na bigkasin, dyan. actually. Meron pang mga taga-Taiwan dyan, Oo. minsan. Mamaya paubaya Japan ko na pa. kay Ma'am. Oo. Nagbati ako sa mga Ay, taga-Japan. nagbati ka ba? Ohayo, Hindi ko na- gozaimasu. Yung Madadagdagan pa yan. Yung sa Manila, ano ba ang ano nun? Yung Sa? mga binabaliktad. Pang millennials na yun. Oo. Alright, so again, thank you so much po muli sa mga manonood po natin dyan. Ha? And also, tulad nga ng sinabi nila, yung sinabi ng aking mga co-host po dito, tatalakayin yun is all about daily essentials, Oo, di ba? daily Kaya ang essentials. kinakailangan po natin sa pang-araw-araw po natin na mga nutrisyon. No? At yan naman ang kagandahan po niyan, kapag nalalaman po natin kung ano po yung mga dapat nating kainin, Kailangan, mga ano po yung kailangan. dapat nating bigyang pansin, Oo. di ba? Ang ganda ng mga tinalakay ni Doc Sheila last time, di ba? Yung tulad na lamang nung simpleng vitamin C, di ba? Minsan, kala natin, tama yung Tama na pala, hindi pala. nai-intake Oo. nating vitamin C, yun pala. Oo, Hindi wala pala palang yun. epekto, Oo, di ba? So, oo. again, binigyan niya tayo ng mga karagdagang tawag nito, Kaalaman. kaalaman patungkol dyan sa vitamin C na yan, which is napaka halaga. Lalo na ngayon, di ba? Yung vitamin C na Oo, yan. dinudumog yan sa dinudumog yan sa iba't ibang mga drugstores Oo. diyan. Talagang yung unang ratsyada, parang nagkaubusan pa niyan Di ba? Nagkaubusan pa niyan. Nag-out of Oo. stock na, Wala nag-out of akong stock. Nagkaubusan Out pa of niyan. stock. Yun pala, yung ininom natin na yun, parang baliwala lamang, di ba? So, again, nabigyan tuon natin yun, nabigyan pansin natin Oo, yun. Okay? tama, oo So, nga. again, ay patuloy nyo pong subaybayan yan at patuloy nyo pong, patuloy nyo po na, kung meron kayong mga agam-agam dyan, no, ay ilagay nyo lamang yan sa ating comment section box para po at least ay masagot po natin yan. Alright, so, pero bago po muna yan, no, bago tayo magtuloy-tuloy, ay i-announce mo muna yung mga winners, ma'am. Tama po ba? Oo, last, sige. last topic Okay, pa. sige, At sige. i-welcome na natin ang acting speaker for speaker. today. Sige po. Sige. Okay. Ngayon po ay ating i-announce ang ating mga winners dahil hindi nga po natin nabigyan ng time ito kahapon. So ngayon po i-announce muna natin ang mga grupo po, na mga areas po na nakasagot ng tama. Number 1 po ang mga taga-East, meron po silang 24 na tamang sagot. At ang mga taga-Central, merong 20 na tamang sagot. Southeast and Northwest, meron po silang 18 na tamang sagot. At ang mga taga-Antipolo, Marikina naman ay merong 16 na tamang sagot. At ang huli po, ang mga taga-Northwest, meron namang 15 na tamang sagot. So sila po ang mga areas natin na nakasagot po ng tama. So far, ito lang po ay 6 na grupo, mga areas po na mga nakakasagot po sila sa mga, ito po ay contribution ng mga members sa kanilang mga areas po. Kaya ho, ini-encourage namin pa ang iba pang mga areas. Alam ko, meron tayong 19 groups o areas na nandito sa church. So, 6 lang ho ito. So, ini-encourage po namin kayo na sumali po or mag-join. Makinig ho kayo dito sa aming programa dahil alam mo natin na napakadami po na nating natututunan dito sa ating programang itong impormasyong pangkalusugan po. At so far, so yan lamang po ang ating
mga areas po na sumagot ng tama at yung mga ipalalabas po ngayon ng mga questions pa ng ating technicals ay kayo lamang po mag-abang, mamaya-maya lamang meron pong lalabas sa ating sa ating mga comment box na 2 questions yan. Kaya ho ay sagutin niyo ho yan ayon po sa mga i-discuss ngayon po ng ating doktora na si Ma'am Sheila Tiru. So yan lamang po at maraming salamat and back to you, Sir Conrad. Alright, so salamat Ma'am Baby sa napakagandang recap. I mean sa mga recap. Akala ko nag-recap kayo. Announcement Mga yan, announcement sir, pala ng ng mga ating winners. mga winners. Alright, so again, muli ay congratulations po sa mga areas na nanalo po na yan sa ating load. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Sheila Teru. Good morning po ma'am at muli ay welcome back sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Baka meron kang unang pabati sa ating mga live viewers dyan, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Long time no hear. Yes, So, bumabalik po ako ulit. Amen. At keep tuning po. Maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Yes. At marami kayong matututunan. So, Yeah. keep tuning lang po. Yes, sigurado po yan at abang na ang ating mga live viewers dyan para sa ating mga tatalakayin. At salamat muli sa inyong time, ma'am. At napaunlakan niyo po muli kami dito sa Impormasyong Pangkalusugan upang maging pagpapala at maging blessing na naman sa ating mga kapatiran po dyan. Diba? Alam naman po natin ay ang hangad po natin ay magbigay lamang po ng tawag nito, karagdagang kaalaman para po sa kanila. Alright, so sige ma'am, tuloy-tuloy na po tayo at ibibigay ko na po sa inyo ang discussion for this day. Sige po. Okay po. Good morning po ulit. At babalikan lang po natin yung mga napag-usapan natin noon na hindi gaanong nabigyan ng na hindi gaanong na-emphasize. So, ngayon po, yun po, as I said, babalikan po natin yung about sa nutrition at saka sa health. Umpisahan na po natin, sir. Sige po. Okay. Alright. Ano po ba ang pag-uusapan po natin ngayon is all about the cellular and regular nutrition. So, parehong word lang po yan. One word scale lang yan. Ano po? And most people talk about nutrition system by system yan. Or kung ano ang sukat o ang weight ng isang tao. Yan ang nutrition na alam natin, na alam natin. At subalit ang nutrition tulad ng inyong tulad ng pangkalahatang kalusugan ay nagsisimula po ang lahat-lahat ng mga yan sa ating cells. Sa katunayan, ang maayos na pagpapalusog sa ating mga cells should be the foundation. Yan po dapat ang pundasyon in foods that we are eating sapagkat ito ang tunay na layunin ng kabuuang nutrition. Dapat po ang nutrition mag-uumpisa yan sa ating cells. Yun po ang foundation. And halos karamihan sa mga tao kapag pinag-uusapan po ang nutrients o yung mga sustansya ng halimbawa sa brain health o yung sa heart, smart snacks, marami ang pumapasok dyan. Kaysa doon sa punto ng intricacies o yung quality kung paano natin pinakakain ng maayos at tama ang ating mitochondria or cells. Ibig pong sabihin, kapag ang isang tao kumakain siya ng healthy foods o yung mga healthy meals, ganon, actually, ang halos karamihan sa mga tao, ang tinitingnan nila doon ay hindi yung total o yung overall health o wellness, but yung pagpapaliit ng waistline. Yun yung karamihan. Karamihan po kasi yan, Karamihan. ma'am. Oh. Madami kasing conscious dyan pagdating sa mga sa belly part. Oo. Oo. Sasabihin nila, ay hindi na ako kumakain ng meat, hindi na ako kumakain ng kung ano-ano. Pero actually, again, hindi lang naman sila kumakain dahil nga, hindi dahil sa kanilang pagpapalusog, kung hindi dahil dun sa nakakataba. Oo. Yan. Tama. Oo nga. And just remember, when you are talking about nutrition, in any way, you are actually discussing cell nutrition. Doon tayo nakatuon. Dapat. Dapat. Oo, dapat doon. Hindi doon sa Pagpapaliit ng belly part waistline. lamang. Oo. Oo. Pag sinabi nating nutrition, dapat
yun nga, yung cell talaga. Cell talaga siya. Oo. Oo. Kasi Kaya- yun ang foundation eh, di Oo, ba? minsan kapag sinabing pag yung produkto, nagpalitan siya, uy, magandang nutrisyon yan. Ganun na agad ang pag-iisip, ma'am. Yung pinapalitan Di nila. ba? Oo, Oo. ganun agad eh. Pinapalitan nila yung pananaw ng isang nutrisyon. Ang ginagawa Totoo nila po sa yan. nutrisyon, pampapayat. Pampapaya. Oo. Totoo yan. So, Oo. ngayon, okay, sabi nga ganun, you're doing ano naman, you're just doing it without droning in the complexities and verbiage of PhD level, o yung mga sa cell biology na kagaya natin. So, pumupunta ka doon pero pahalos hindi tumutugma. Ika nga. Mhm. Ano? And then, so titinan po natin, ang katawang ng tao ay binubuo po yan ng cells. Mga iba't ibang uri ng cells. Aha. Parang ito yung mga gusali, ay parang ito yung, kumbaga sa gusali, ito yung foundation ng gusali. Sa katawan naman ng tao, ito yung ang cells, sila yung foundation ng ating katawan. Parang Okay? nagbibigay tibay. Tibay. Oo, yan. Kasi binubuo tayo ng cells. Samantalang ang gusali naman, binubuo yan na tumatayo yan ng dahil sa mga foundations. Oo, tama. Yan. Okay, so para maayos ang ating foundation o para maayos ang ating pagtayo, kailangan yung cell natin, palagi yan natin silang napapakain. Okay? Just imagine, sabi nga dito, a building made of broken foundation and bricks doesn't stand alone. Correct. Tama yan. So it's the same way in our body. If you starve your cells, Mhm. hindi ka rin makakatayo ng maayos. Oo. Kasi lahat ng katawan natin, every part of our body It's made is up of cells. made up of cells. Correct. Kasi dyan nagsisimula lahat yan sa cells natin eh. Magmula Oo. sa skin, everything, di ba? Lalo na ang ating mga organs. So Yes. paano ka tatayo ng maayos Oo. kung hindi maayos yung pundasyon ng mga yon? Mm. So yun nga, sabi nga, a building made of broken foundation and bricks doesn't stand alone. Ang ganda niya, no? Yeah, totoo po yan. Magandang makuha po na ating mga live viewers Okay. yan. Opo, ngayon tingnan natin ang yung pagpapalakas natin, balikan natin yung pagkain. Mhm. We have discussed before that food is the supply materials required by an organism o tayo to keep it running and to stay alive. Mhm. Okay? So, nutrient para itong kuryente na magbibigay ilaw. Yan. Magbibigay Oo. sinag sa isang ilaw. Parang kuryente siya na magbibigay sinag or para naman din siyang sasakyan na magbibigay na umaakto bilang gas para Gasolina. gumana. So, we need fuel. We need fuel in a form of food to power our continued existence. So, kailangan natin ng sustansya para mapagpatuloy natin ang ating existence na kagaya nga ng kuryente, kumbaga sa ilaw, or kagaya ng gasolina, kumbaga naman sa isang sasakyan. So, ang pagkain, alam naman natin, yan ay pinanggagalingan ng kung iba't ibang mga uri ng pagkain. Heto ang mga staple food natin. Sa ating bawat tao, mayroon tayong ginagawang mga sustansya. Ang katawan natin gumagawa rin naman ito ng sustansya. Subalit mayroong 40 sustansya na hindi kayang gawin o punan ng ating katawan, kaya tayo ay patuloy pa rin kumakain. Kasi doon lang natin makukuha ang mga sustansya na yan sa mga pagkain na ating kinakain. Kaya patuloy pa rin tayong kumakain. Subalit sa antas ng ating makabagong pamumuhay ngayon, ang mga pangkasalukuyang pagkain ay ibang-iba na ang natural na sustansya kumpara noong nakaraan na 50 years ago. Correct. Masyado ng modern ngayon, ano? Ang mga ito ay hindi na sapat o kompleto sa sustansya dahil na din sa number one, of course, yung over-recycling ng lupa. Nagre-resulta ito ng mababang mineral sa mga gulay at prutas. Hindi pa nakakapagpahinga ang lupa, tinatamnan na nila. So, walang pahinga ang lupa, kawawang lupa. And yung iba naman, of course, yung overuse ng fertilizers at saka yung irresponsible use of pesticides na lubhang nakakasira din doon sa natural na mineral ng lupa plus added chemicals din itong mga Correct. ito. Akalain nyo, ma'am, yan, no? Yung pesticide at fertilizer, nai-ingest ba natin yan, ma'am? Nakakain natin yan. Nakakain po talaga Opo. yan. Kahit hugasan? Well, sabi nila, pagka daw hinugasan, hindi. Pero, kumbaga,
Pero kasi yun yung bumuhay dun eh. Part na siya eh, di Oo, ba? kasi siya yung Kumbaga, parang- yun ang dugo nung loop, nung ano eh. Oo, yun yung parang bumuhay doon Sa prutas or gulay. or ano. Tama. Tama, Kumbaga sa manok, yun ang dugo niya. So, nakain mo rin. Di ba? Nakakain Kumbaga din kasama natin. sa paglaki niya. Kasama rin po sila. Oo. Kung mapapansin din natin ngayon, mga sir, mga moms, ano, sir, kung mapapansin natin ang mga halaman at prutas ngayon, ang mumunga kahit hindi na nila panahon. Oo, totoo yan, ma'am. Wala nang weather. Oo, parang dati. All year kapag- through na oo. nga. Dati no, pagka seasonal lang ngayon. Ngayon, dahil sa makabagong pamamaraan, puwersahan na rin silang Yeah. namumunga. Mm-mm. Diba? At of course, kasama pa dyan, yung mga kagaya ng mga pagkain na ito, kapag napag-uusapan ang restaurant, puro mga fast food na Ito na most of tayo. them are deficient in nutrient or mga acidic o kaya mga yung iba naman Sarap ng toxic burger naman na na yun. sila. Junk foods. So, imaginein mo from food degradation, yung proseso na nangyari magmula sa lupa at itong mga makabagong pagkain ngayon, saan pa tayo papunta ngayon? Ano? Anong sustansya pa ang pwede nating makuha na siyang isang magiging pundasyon natin para manatili tayong kumikilos? Di ba? Ganon din yung mga kahayupan, mga hayop, mga meats na kinakain natin. Kung noon 45 days, ngayon 25 days, pwede na. 'Di ba? Ang At ang tindi. walang sawang pag-iimbento ng kung ano-ano sa mga prutas para magaya o maklone nila yung mga GMO na tinatawag nila at yung mga chemicals din naman ng mga prutas kapag ito ay na-harvest na. But take note po, the most toxic fruits in the universe ay yung mga ubas. Kasi maninipis ang kanilang balat, madali silang masira ng mga insect, kaya tad-tad sila ng mga pesticides. Oh. Sila yung pinaka maraming pesticides. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan ba natin ng healthy foods, we have discussed this before, na kung halimbawa, ayun nga, kasi nga, di ba, fruits and vegetable lang ako. Kasi nga, hindi naman yung tunay na pundasyon ng nutrisyon ang hinahanap eh. Mhm. Nagpapapayat yun. Di ba? Ba't di ka Opo. kumain kung gusto mo gusto mo magpalusog? Di ba? So ngayon, fruits and vegetables lang. Okay din naman yan. Merong mga abundant din yan, mga nutrients. Kaya lang, sa makabagong pamumuhay natin again, ilan dito sa mga fruits and vegetables na ito, ang kanilang sustansya at ilan din ang chemicals after discussing what is happening to our modern farms. Yeah, no. Ilan ba yung makukuha nating nutrients laban doon sa chemical na makukuha Chemicals, natin? yes. Parang ganyan ang makikita natin eh. Ngayon, in science and human medicine, nutrition is the science or practice of consuming and utilizing foods. That is science. But in our modern foods, the link between energy consumption and nutrient intake is broken. Sira na po yan. Kaya makita natin ngayon halos karamihan sa mga tao, yung mga katawan nila, ang lalaki nila ngayon. 'Di ba? Parang sa Amerika na ang size. Oo nga eh. May Oo. kilala akong ganyan, ma'am. Parang hawig niya nga yan, yun nandyan, no? Actually, hawig niya talaga yan. Actually, ang hindi natin alam, unknowingly kasi, when we are eating and yet hindi naman siya, wala namang sustansya, what is happening there? Ang nakokonsumo natin ay yung calories na lang. And by Yeah. keep on eating and eating and eating, kasi wala namang Puro sustansya, calories. palagi kang gutom. Oo. Palagi kang gutom, so kakain ka na kakain dahil wala na sustansya ang pagkain. Unknowingly, yung kinakain mo, ang pinakakain mo hindi cells, yung fats. Oh. Kaya yung mga Oo, matataba, kaya patuloy pala. silang tumataba. Oo nga. Oo. So, sa malnutrition, nabanggit natin noon, ang isang mataba at isang payat, pareho lang yan ng malnutrition. Isang mataba na may pagkain, pero hindi naman niya na-absorb yung pagkain or walang sustansya kahit may pagkain. Samantalang yung kabilang picture naman, talagang walang pagkain. Oo. Pero So, parehas lang. Parehas Ang lang. malnourished. Both Oo, of them, parehas lang na malnourished. actually, both of them, yung cells nila gutom. Oo. Parehong Oo nga. gutom. Kasi itong isang medyo malusog, ang pinapakain Fats niya is lang yung yan. fats na sinasabi mo Yes, nga kanina, opo. ma'am. Yung isa naman, wala Wala talaga. Wala talaga. Wala, oo. Nut- Pero kung papakainin niya ng tama, yung gaganda yung sigurado yung katawan niya. Oo.
Ngayon, ito, napakagandang ano nito, napakagandang theory nito, ano. Makikita natin yung bad cells ng kanilang pagkain, yung mga chemicals na pumapasok sa katawan natin. Samantalang yung good cells, ang kanilang pagkain ay yung mga sustansya, nutrients. So this is just a theoretical example ng pagkain. Just imagine yung mga processed foods, mga acidic, loaded with chemicals at saka burnt foods. Sa makikita natin dito, based on the rating na ginawa nating study ito, no, 89% ang makukuha mong chemicals dyan at 11% ang makukuha mong sustansya para sa iyong good cells. Pambihira. Processed food yan, mama. 11% Processed food. lang. And then Kain next, pa. wag ka Ang na good mag-process cells. food, sir. Oh, Eto fresh meat na lang. Fresh na lang dahil mga toxic at saka mga deficient na pala. So, kung magpa-fresh ka naman, tingnan mo, kung magpa-fresh ka naman, 72% ang makukuha mong chemicals because of the hormones, Nako. mga chemicals. 28% ang napapakain mong matino ang iyong cells. Sa mga fresh vegetables fresh vegetables at saka fruits, 64%. Aha. At 36% naman doon sa good cells. Opo. Ngayon, kung ito-total natin yan, dito ang nakuha mo na mga chemicals for your bad cells is 282%, while in your good cells is 118. Nako. Ang layo. Ang layo na. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Ngayon, ang problema nito, unknowingly, we thought that we are eating as long as we are feeding or putting something in our stomach. Yeah. Hindi na natin nare-realize na wala na palang sustansya ito. Oo, Diba? oo. And unfortunately, with this situation right now, mas pinakakain natin yung kalaban ng ating cells kaysa sa ating sundalo. Oo. Kahit nga mag-ano ka pa, ano ba yun Oo siya nga, sa yung parang- veggie na vegetarian, kahit Vegetarian. oo. Mataas pa rin percentage ng Oo, ganun pa rin chemicals. nakakalabasan mo kung yan ang pag-uusapan natin. So, kaya dapat lamang na i-supplement natin ang ating foods. Yeah, ha? Kaya po naglabasan yung mga presteryosong mga food supplement because most of the people na nandito sa mundong ito, alam nila na halos wala ng sustansya ang ating pagkain. Kaya naglabasan ang mga food Food supplements. supplement. Oo. Actually, just to give you a little information about this, mayroong dalawang kategorya na pwedeng pagpilian ng pagiging sustansya sa ating pagkain. Yan yung mga food supplement. These food supplement are made in laboratory. So ito yung mga molecules na pinagkumpul-kumpul at ginawa sa isang laboratory upang masustansyahan ay masuportahan ang sustansya sa ating mga pagkain wala na halos sustansya. Kaya lang, napag-alaman ng mga eksperto na ang mga formulated or synthetic food supplement ay maaaring makadagdag pinsala sa katawan kaysa sa layunin nitong mapaganda ang ating kalusugan. Dahil karamihan sa kanila, 40% of them, of this formulated supplement were found defective. Yung mga yan kasi hindi sila natural. Uh-huh. And furthermore, hindi yan sila akma sa struktura ng ating natural na katawan. Yang mga Yung molecules. mga lumalabas na mga food supplement ngayon, ma'am? Opo, kagaya ng mga A to Z, Mhm. ganon. Yan. Wala na pangalan. Yung mga ganong klaseng, ma'am, no? Yung mga ganong Oo. klaseng naririnig nila. Opo. Mga Nako. common ngayon. Oo, mga common. Mga Oo. common na mga papalusog na A to Z. Ang laki Aha. namang capsule niyan. Hmm. Di Oo. ba? Kung titignan mo nga naman, yung Kompleto, vitamina niya, no? from A to Z nga naman. Kompleto eh. Pero, Kompleto. A to Z. what is ironic here, Mhm. we have a chart inside our body, both minerals and vitamins. Mm. So, ibig sabihin, dito sa ating minerals, kung nandito ang magnesium, nandito ang manganese, selenium and zinc, potassium and phosphorus, tapos chromium. So, may mga chart yan. Opo. Ibig sabihin, kung may chart tayo sa loob, pag ginalaw mo yung isa, Katapat niya. gagalaw din. Pag ginalaw mo, Oh. halimbawa, ang zinc, gagalaw din yung selenium. Ang question dito, ganito yan eh. Paano mo nalaman na meron kang deficient sa manganese? Ang Oo ininom mo nga A to Z. Oo. So, the fact that ininom mo yan, despite your body doesn't like that, it will force your body to absorb that. To accept Oo, that. ininom mo eh. Nandun Ininom eh. mo. Oo. So, anong mangyayari ngayon? Wala ka naman palang deficient doon. Kasi it is combined in one time, in one capsule. So, you are forcing your body to absorb that and yet, ginalaw mo yung chart ng iyong minerals na
lahat sila nagagalawan na dahil meron naman pa. sila pero binigyan mo pa. Mm. Actually, that is the layman's terms of imbalances. Nutritional imbalances. Nagkakaroon ng imbalances sa loob ng katawan dahil Matindi. yung chart mo nagulo. And it is the same way with the vitamins. Pareho lang po yun. Okay? So ngayon, without a balanced nutrition, our physical bodies may not function properly and repair damaged tissues, which provide basic nutritional insurance against any shortage in our diet, which could lead to any form of diseases. So titingnan natin dito, halimbawa, pag-usapan naman natin ngayon, yung mga normal na nangyayari sa ating katawan ngayon na may relation sa nutrition. Number 1 is stress. Stress ay isang non-specific na tugon ng katawan sa anumang pangangailangan para baguhin kung ano ang nasa isipan. Kalaban mo dito, utak mo. Correct. Kalaban mo siya. Matindi yan. Yun ang Oo. stress. Alam mo ang ano ng stress, hindi mo maipaliwanag kung ano siya. Basta na-stress ka lang. May ganyang pangyayari, ma'am. Oo. May mga ganyang pangyayari. Oo. Minsan yung halimbawa, isang problema lang, nagbo-burst ka. Mm. Diba? So we will see how, kung paano nangyayari yan. Stress, kapag halimbawa ang mataas na antas ng stress ay maaaring maubos ang mga bitamina at mineral sa iyong katawan. So nauubos yan, kinakain ng stress. Okay? At habang ikaw ay nakikipaglaban sa stress, hindi ka makakain, hindi ka rin makatulog. Totoo yan. Yan ang stress, di ba? At when the body, ito pa kapag halimbawa ang katawan ay physically and emotionally stressed, hindi ka rin nakakapag-detox. At kapag hindi ka nagdi-detox, what is happening is nagkakaroon ng build-up toxins sa ating katawan, which is our organs. So parang ang ating organs kinakapitan ng mga toxins na hindi sila nakakapag-function ng maayos dahil may dumi sila di ba? Kahit anong motor, pagka may dumi, hindi magpa-function. So, inside our body, we have what we call the janitor. Ito yung ating lungs, colon. Tagalinis. Sila ang mga tagalinis. Ibig sabihin po neto, inside our body, we are producing toxins inside our body. So, sila ang mga janitor. Di ba? Yan po ay nandyan sa ating loob with a specific function and also janitor. Ang trabaho nila ay linisin yung mga dumi na kinikreate ng ating sariling katawan. But with our modern foods, again, kung ano-ano ang ipinapasok natin sa ating katawan, yung trabaho nila hindi lang yung panloob pati panlabas. Yeah. So nagkakaroon ng severe stress sa kanila. Okay? At kapag hindi naman halimbawa maayos ang iyong damdamin ngayon, hindi ka pa man din naman makakapag-release ng toxins, so that causes more problem to them. Organs, nagkakaroon tayo ng problem sa organs pag tayo ay stress. And then, stress affects all system sa ating katawan. Yan yung ating muscular, skeletal, sa ating respiratory system, circulatory system, endocrine system, pati na yung digestive system at ang ating reproductive system. So lahat yan affected pag ang isang tao stress. Una, tatamaan muna yung organs, tapos Oo. systems. But remember, sa anumang sistema na hindi gumagana ng maayos, don't think na yung ibang system hindi affected. Hindi affected. Ay, Iisa lang yan. Konektado lahat yan. Isa lang ang kanilang kahon. Oo. If one system fails, the entire system be affected. Correct. Hindi pwedeng porket reproductive, hindi nadama yung puso. Yun nga, konektado yan. Konektado silang lahat. So again, stress, it depletes your vitamins and minerals. Inuubos niyan. At pangalawa, you cannot eat. So walang replacement sa mga nadideplete na yan. And then third, you cannot sleep. So walang repairs na mangyayari sa iyong mga cells. And you cannot detoxify. Magkakaroon ng accumulation of toxins building up to your cells and organ. Hindi magpa-function ng maayos. At the end, may yung severe stress to your organs, janitor, na nagko-cause sila ng malfunction. Hindi sila makakapag-function ng maayos. And last, kapag hindi nag-function ng maayos ang ating mga organs, it affects also the entire systems of our body. So yan ang dala ng stress. Ngayon, dito, sa stress na ito, our bodies are well-equipped
to handle stress in small doses. But when when that stress becomes a long-term or chronic, ito ay maaaring magdulot ng seryoseng epekto sa inyong kalusugan. So when you are in this situation, you are reaching the point where you need to nourish your body para mapaglabanan ang stress. Eto tayo ngayon. Paano ka lalaban sa isang stress kung gutom ka? At kung bagsak yung katawan mo din. Bagsak ang katawan Oo. mo. First and foremost, kung gusto mong makaiwas, kasi lalo na during this time of pandemic, ang daming mga taong nadidepress, nai-stress, hindi nila alam kung saan nangyayari, ang sakit ng ulo, Oo. ano kaya pinanggagalingan nito? Stress lang pala. Oo. Di ba? So, ibig ko sabihin po dito, paano ka makakalaban sa isang stress na nararamdaman mo sa problema na nag-accumulate, na nag-stay sa iyong utak na hindi mo kayang baguhin, kung mismong ang utak mo ay wala rin sustansya. Yun. Dahil wala na ngang sustansya ang ating pagkain. So you see, they are related. Di ba? Kamag-anak sila. So these three, makikita natin ang ugat ng lahat ng ito ay stress. Kapag stress ang isang tao, fatigue, may allergies, migraine, hindi niya alam, ba't ako may migraine? Hindi mo lang nga makapag-explain kung may migraine, bakit may migraine. Minsan, hindi lang siya makatulog. Insomnia daw. Lahat po yan, ang pinanggalingan ng mga yan, stress. Grabe. So, para hindi kayo ma-stress, o kung nai-stress man po kayo ngayon, palusugin ninyo ang inyong katawan para habang nakikipaglaban kayo sa stress, may lakas kayo. Yun. So ngayon, pag-usapan naman po natin ang cancer. Cancer is a disease in which some of the body's cells grow uncontrollably and spread to other parts of the body. Cancer can start almost everywhere. So hindi po ang cancer sa isang lugar lang o sa isang parte lang ng katawan. Oo. It's all over the body. And I had discussed before, cancer should have one name only because it's in the blood. So, either yan ay genetic or lifestyle. Ngayon, mayroon tayong, ito ngayon na pag-aralan natin noon kung paano nag-i-start yung cancer. May navigator na gagawa ng bukol, mayroong magdadrive doon sa navigator na yon. Tapos meron din namang magbibuild doon sa bola na sa bola na gagawin nila. At pagkatapos nun, may announcer kung ano ang tatrabahuhin ng bawat isa. Intindi, no? At pagkatapos, kailangan yung supply na pagkain ng bola na gagawin nila sufisyente. That means they need to, the system has to kill the surrounding of the tumor. Papatay nila yung kaya black yung blood doon. Yun ang magiging supply nila ng pagkain. So yung food supply, napaka-importante ng food supply sa tawag na ito, napaka-importante ng food supply sa cancer. And then, pagka yan, malaki na siya, merong striker dyan. Itatapon niya yan at doon na ay ito-turn niya into malignant. Yung bukol Kung na ginawa. kakalat na. Malignant pa lang Malignant, po. oo. So from bukol na ginawa nung mga nandiyan sa loob ng ating katawan, hindi pa siya malignant, pero ito-turn niya eventually into malignant. That is the LOX. Okay? And then the striker, darating sa striker, siya yung parang sa volleyball, siya yung magi-strike ng bola, at kapag in-strike niya yan, kung saan organs niya itatapon, yun na ang pinag-uusapan na cancer. Kaya ngayon, makikita natin, mayroong iba't ibang uri ng cancer. So, ngayon, as I said, ang cancer dapat isa lang ang pangalan. Kasi it's in the blood. Okay? Nasa dugo naman po ang cancer. Kahit na yan, operahan mo pa, it's still turning around the body. The reason why I said it should have only one name. The reason why na nagkaroon yan ng iba't ibang mga famous na pangalan, it's because for the mainstream business, yung mga doktor. Kasi halimbawa, ikaw, pulmonologist ka, cardiologist ako. Para OB ka. doon siya lalapit. Oo. Eh, kung halimbawa hindi nila papangalanan ng cancer, mag-aagawan ng doktor dyan. Oo, correct. Di mag-aaway-away sila. Walang kamaraderi ang mangyayari. So kung halimbawa merong isang pasyente, dahil ako naman halimbawa ay cardiologist, may problema itong pasyente sa puso, meron na palang, nag-metastasize na pala sa lungs. I-refer ko sa'yo. Di mag-friendship tayo. Oo. Pag nasa brain na yan, ayan naman,
i-refer ko naman sa neurologist. Neurologist Eh naman. pag nasa bone na yan, i-refer ko na rin naman siya sa Ortho. di ba? Oo. So lahat tayo kikita doon sa may cancer. Friendship tayong lahat. Friendship tayong lahat. So ang ikamamatay ng cancer patient, yung tayo. Aba, matindi yun, no? Business. So, nagkaroon ng pangalan ang mga cancers, mga cancer, iba't ibang uri ng cancer, just for the business side. Mm. Nandoon. Otherwise, isa lang dapat ang sakit niyan eh. Isa lang ang pangalan ng cancer. Walang iba't ibang mga famous na pangalan. Leukemia lang. Dahil na blood cancer yan, di ba? So, yan yung mga ano. But you know what? Everything boils to one reason. Lahat-lahat ng mga kung anong nangyari sa loob ng katawan, ba't may nabuong cancer? It is a nutritional deficiency. Ibig sabihin, kung ano man ang nangyari sa loob ng katawan, kung paano nag-umpisa ang cancer from the genes or the cells, yan ay ang pinanggalingan ng mga yan ay dahil nagutuman sila. Kasi parang ganito yan eh. Di ba ang ating mga genes, may mga antena yan. So, ganito ang gagawin natin. Halimbawa, dito sa antena, chichismisan kita ng pangit. Dahil chichismisan kita ng pangit, dahil nagutuman ako, chichismisan ko kayo ng pangit. Yung antena ko, ibibigay ko yung signal. At dahil gutom ka rin naman, ichichismis mo rin sa kanya. At dahil gutom ka, ichichismis mo rin naman ito. Otherwise, ba't tayo magchichismisan ng pangit? Nawawala na tayo sa sarili nating pananaw, tayong mga genes sa loob ng katawan. It's because nagutuman tayo. You see how important the nutrition sa ating katawan. Ganon ka-importante. So, lahat ng cancer, lahat kung paano nag-start, we have studied that for years and years and years. Hindi natin malaman kung paano talaga nag-umpisa. Pero again, ang pinagmumulan ng lahat, napaka-underestimated na reason is the nutritional deficiency. So, Totoo yan. dahil po nandyan tayo ngayon, ang pag-uusapan natin, ang solusyon niyan is the cellular nutrition. Diba? Ngayon, eto pa. Look at our world. Our world, look around the people seeking answers and ending up in worse solutions since they are resorting to wrong solutions. So, ang katawan ng tao, hindi naman yan watermelon na tadtad ka lang ng tadtad. Di ba? Kahit Totoo na yan. alisan mo ng paa, alisan mo ng organ na ganito, okay lang yan. Pero what I mean is, if you are not introducing the real or the foundation Solution. of the solution, hindi mo yan magagamot. Mm. And do not be fooled by the names of diseases, ha? Kasi ang diseases na yan, they all mean one thing, this is, or the body, your body is not at ease. Yan, kaya dyan nakuha yung pangalan na disease. Your body is not at ease. Okay? Cellular nutrition is the only way to be healthy, to feed daily each and every cell of our body. Kaya nandito tayo. Again, itong cellular nutrition na ito yung pundasyon natin, ba't hindi natin balikan? Ba't tayo lumalampas? Di ba? Mahaba man ang daan na babalikan natin, kung ito naman yung tamang daan, ba't hindi natin balikan? Di ba? So, ang kailangan natin, mga sustansya na sandamakmak. Pero saan natin makikita ang sandamakmak na yan? At ang mga sustansyang ito can make a compound. Imagine the compound of 100 synergistic nutrients to fulfill what you need every day. Grabe, no? Every day. Every day. But where can you get this so much nutrients with our modern lifestyle and foods? Totoo yan. Yung diniscuss nga natin kanina, kung anong itsura na ng mga pagkain. saan mo Saan pa na yan? natin kukunin? Wala ka nang mapagkukuhanan ngayon, di ba? Mhm. Ngayon, dito po pumapasok ang spirulina. Okay? So, spirulina, napag-usapan na natin kung gaano karami ang sustansya nito. It contains over 100 synergistic nutrients pinagsama-sama. Heto po ang sa akin dyan, ano? Bakit kailangan mong ikumanduhin ang iyong sarili na iinom ka ng A to Z? As I said, magbibigay sila ng imbalances Mhm. at pagkatapos, hindi rin sila tugma doon sa tamang istruktura ng ating katawan. Number 2. And then number 3, we need to understand the magical mystery of food. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ang kainin natin pagkain, hindi gamot. Totoo Diba? Kasi the magical mystery of the food is when you eat foods, when you eat in a form of food pa lang, hindi food pa lang siya,
it may turn into a nutrients depende sa pangangailangan ng iyong katawan. Hindi ka magkikreate ng imbalances sa loob. Yeah, totoo yan. So, yun yung dapat nating titingnan. Kaya bumabalik pa rin tayo doon sa tamang nutrisyon. And then, ang pagkain po ay hindi po siya gamot. Ang pagkain po ay hindi siya conventional na gamot. Ito ay nasa forma pa rin, spirulina, nasa forma pa rin ng pagkain ang spirulina. I'm sorry. Spirulina is still in a form of food. But it is called as a food medicine dahil sa kanyang napakadaming sustansya na ibibigay sa ating katawan. Kaya food medicine siya. Oh. So, yun ang classification ng spirulina. Imagine, for 12 tablets of spirulina or 3 grams, it equivalents to 1 kilo of assorted vegetables, fruits and vegetables. So, na-discuss na po natin noon na kung gaano karami ang makukuha mong sustansya pagdating sa spirulina, na para kang sa dosing tabletas, yung pong mga umiinom ng 12 tablets na spirulina natin, para kayong kumain na 500 mansanas, ewan ko kung mangunguya natin yun. Ano? Atindi. Lalo na pag halimbawa medyo kagaya nating aging na. Oo. Di ba? So, yan ang equivalent nutrients ng ating spirulina. Now, madali na lang po ito. Let's talk about the cellular protection. Pag pinag-uusapan natin ang cellular protection, lagi po nakaakibat yan ang vitamin C. They said it is the most well-known na vitamin kasi ang vitamin C, hindi kayang gawin yan ng ating katawan. Makukuha lang natin ang vitamin C sa mga pagkain na ating kakainin. At alam na po natin na nung mga nakaraang panahon, ito po pala, ang vitamin C, ang trabaho lang po ng vitamin C ay napakadali para maintindihan natin. Yan man ay cancer o free radical. Ang trabaho ng vitamin C as protection is kapag itong free radicals o yung cancer, sasaktan niya yung ating cell, ang trabaho ng vitamin C, tatakpan niya yan. Kaya siya naging protection. Okay? Atindi, no? Kaya siya naging protection. Yan ang trabaho ng vitamin C. Kaya siya tinawang pang-protection siya. Di po ba? Pero, of course, unfortunately, lahat ng vitamin C na alam natin sa merkado ay hindi po tunay na vitamin C. Na-discuss natin ito noon na yan ay ginawa sa laboratorio ng isang Hungarian chemist. Ang vitamin C po na alam natin o yung ascorbic acid ay gawa sa cornstarch at saka sulfuric acid which is not natural. Laboratory made din yan, ano? Ngayon, paano mo masasabing may synergistic na mangyayari sa mga vitamins kung mag-isa lang? Di po ba napag-usapan natin doon, gumawa tayo ng concert analogy na ang vitamin C o yung ascorbic acid, umaakto lamang siya bilang isang security guard o tagapagbukas sa isang konsyerto. Subalit, kahit na mayroong security guard, kung wala naman pong... Bukas. Kung kahit na bubuksan pa ng security guard yung pintuan, kung wala namang kakanta na Sheila Tiro doon, wala ring concert na mangyayari. Di ba? Totoo. So, kahit may security guard, wala ring concert. So, ang trabaho po ng security guard is bilang isang ascorbic acid. Samantalang yung cast o yung singer ay si Sheila Tiro, yun yung akong kabuuan. Ako ang lumalabas na kabuuan na vitamin C. Yan. And then, yan. So, kung wala si Sheila Tiro o walang cast na papasok sa isang concert venue, kahit may security guard, wala ring concert na mangyayari. So, it's the same way sa ating katawan. Kahit na may ascorbic acid, kung wala yung mga cofactors niya, hindi rin siya Wala rin. magtatrabaho bilang vitamin C. So yun nga yung sinasabi natin kanina na parang wala lang yung naiinom nating mga ganyang klaseng vitamin C. Oo. Ano nga, buti nga kung vitamin C, kung hindi pa rin ma-metabolize. Oo. Opo. So, ngayon, para mangyari o maganap ang isang tunay na vitamin C, kung ito po ang ating cells, ito ay nangangailangan ng mga cofactors or cast. Because, as we said, vitamin C is, ang vitamin C o ascorbic acid, nasa panglabas lang, pambukas lang siya. Meron pang pangalawang ascorbinogen, meron pang factor J, factor P, factor K, bioflavonoids, rutin, and tyrosine. Kapag nandyan ang 8 yan, dun mo lang masasabi ang tunay na totoong vitamin C. Pero kung wala po yung 7 at isa lang ang nandyan, hindi po siya vitamin C.
Antindi, no? Isa lang yan. Ang dami pa pala niya, no? Kami nawawala. Opo. Oo. So yan, ngayon, saan natin hahanapin ito? Wala po nito sa merkado. Nandito po ito sa atin. Yun eh. Amen. Yun, Diba? yun. So ngayon, ayan. Yan po yung 8 factors o yung 8 muskitero para mabuo ang isang tunay na vitamin C ay nandyan po sa kamu-kamu. Ayan. Nandyan, the natural source of vitamin C in kamu-kamu contains other factors utilized by the body to fulfill its protection. Kasi ang yun nga po, ang vitamin C ay para sa protection. Now, may oras pa po ba tayo, sir? Meron pa po, ma'am. Meron pa naman, ma'am. Okay, last na lang po ito. Na-discuss na po natin nung nakaraan itong mga cells, kung paano sila mag-divide. So, 1 cell divide into 2. 2 divides into 4. 4 divides into 8. So, every day, ang ating cell po ay, ang tawag dyan, nagdi-divide sila, ang tawag dyan ay cell division. Kailangan po yan ng ating katawan para yung mga matatandang cells sa loob ng katawan, ma-release na. Panibagong binhi na ika nga. Okay? And then when cell divides, they make new cells. Single cells divide to 2, 2, and then from 2 to 4. So, ganyan ang mga division nila. Yung mga cells na nag-divide, ang tawag sa kanila ay mga parent cell. At yun namang mga inilabas ng parent cell, yun yung mga daughter cells. So, in human, every day, trillions of cells ang nadi-divide sa ating katawan. Kasi kailangan natin yung sa halimbawa, Oo. hindi tayo nakatulog last night. So we have a cells that is Oo. weak. So our body needs to divide cells para mapalitan yung mga yon. Pero paano papalitan yun? Eh, ganun lang. Oo. Kung wala namang pampalit na tama. Di ba? Correct. So, yun yung, kaya napaka-importante ng cell division. Ngayon, nasisira naman po ang ating mga cells sa pamamagitan ng iba't ibang mga kadahilanan. Number 1 po dyan yung appeal o yung atake ng mga free radicals. Actually, yung mga free radicals na yan, sinisira nila yung outer layer ng ating cells. Okay, sinisira po ng mga free radicals. At ang mga free radicals na yan ay unang-una po ang sigarilyo. Kaya Nako. po yung ating mahal na pastor ayaw niya sa sigarilyo. Opo, totoo po yan. At mayroon ding mga iba't ibang uri like UV light, yung overexposure sa UV, yung mitochondria inflammation, pati yung combination ng food sometimes creates a free radicals inside our body. So, yan ang mga nakakasira sa ating cell. At kapag po yan, at kasi ang katawan natin parang sasakyan, di po ba? Kanina ginamit nating analogy ang sasakyan sa ating katawan. So pag may bago kang sasakyan, ilalabas mo yan sa kasa maganda. Napakalinis, di po ba? Bagong-bago. Bagong-bago. Pero hindi po yan gagana nang hindi mo lalagyan ng gasolina. Totoo. At yung gasolinang ilalagay mo, dapat po nakaakma sa kanya. Mm-mm. Dahil pag nilagyan mo siya, kung yan ay diesel, nilagyan mong gasolina, hindi gagana. Mm. So you have to put the right fuel. Not the wrong fuel, para hindi po masira. At habang yan po ay gumagana ng ilang taon na, ay pagka yan bago, makikita natin yung under chassis, malinis. Pero pagka halimbawa, gumagana pa rin siya because of the pollution, like yung mga free radicals, sinisira niya yung under chassis. It's the same way in our body. Gumagana tayo pero nakakakuha tayo ng pollution o mga free chemicals. radicals. Na free radicals na kumakapit sa ating katawan. So, hindi natin alam na meron na pala tayong mga dumi sa loob ng ating katawan na siyang sumisira sa ating cells. The same way sa sasakyan, under chassis makikita mo. At kapag yan ay hindi mo na-control, kakalat yan. At kapag kumalat yan, rest in peace ka na. Hindi siya rest in peace. Rust. Punong-puno ka na ng kalawang. Kalawang. So, malapit nang maging I yung U. Dating rest in peace, magiging rest in peace na yan. Diba? So, ganyan nangyayari ang ating katawan. Kuminsan pa, as we age, dun pa lumalabas yan. Diba? Kung kailan tumatanda tayo. Totoo. Pero, ayun nga, bakit pa tayo tumatanda? It's because of the regeneration of the cells. Eh, di mo naman napapakain. Alam nga naman, di ka na nga natutulog, di ka pa kumakain. Gusto mo, maganda ka pa. Ikaw na. Diba? Matindi naman yun. Ikaw na. So ngayon, free radicals, na pag-usapan po natin noon, ito yung mga molecule, ang cells natin, pag mayroon siyang dalawang molecule o kapares, yan ay masaya.
Pero kapag halimbawa nabubuo ang free radicals, actually, ang gagawin lang ng free radicals, kukuha siya ng isa dito. Kaya siya naging radical, wala siyang kapartner. Okay? Ngayon, dahil wala akong kapartner, sisirain na rin kita. Kukuhanin ko yung isa sa'yo. So, pareho na silang baliw ngayon. Di ba? At kapag nakuhanan yan, para lang itong mansanas na hiniwa mo, napabayaan mo, na nalanta, hanggang sa masisira na yan. At kapag ang cell ay nasira, tuloy-tuloy na yan. Wala nang tigil ang pagkakasira ng mga cell. Magkakaroon ng oxidative stress. Ito yung isang imbalance between free radicals and antioxidant inside the body. At kapag halimbawa meron na antioxidative stress, diyan na nag-uumpisa yung mga iba't ibang uri ng sakit. Di po ba? Kagaya halimbawa stroke, premature aging, arthritis, Alzheimer, atherosclerosis, chronic bronchitis, diabetes, renal failure, ischemia, Parkinson's, heart failure, multiple organ failure, at kalaunan niyan yung cancer. Para lang siyang relo. Click, 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 click. Kapag pinabayaan mo ang iyong katawan na inatake ka ng isang free radicals. Alright? So ngayon, di ba kanina napag-usapan po natin kung gaano ka-importante ang cell division. Kapag nagdi-divide yan, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, ganon. Pero sa isang may cancer, more than 2 times pa ang multiplication. Napakabilis mag-duplicate o manganak ng ating mga cells kapag sila ay cancer cells na mas mabilis kaysa sa normal na proseso. Imagine kung halimbawa mas mabilis yan, imaginein mo yun na kaya mabilis kumalat ang sakit na cancer. Opo. Yan. Ngayon, ang antioxidant po para sa kaalaman ng lahat, ito yung pinaka-layman terms, pinakamadaling maintindihan kung ano ang antioxidant. Kasi maraming antioxidant, sir, na para saan ba yan, ano ba yan? Lahat nababaliw sa antioxidant, but without even knowing, o unknowingly, kung ano talaga ang kahulugan ng antioxidant. So, balikan po natin, may dalawang molecule ang ating cell, so masaya siya. Ang antioxidant ay ang free radicals, wala po siyang kapartner. Kaya siya radical. Ito yung mga sumisira. Ito yung mga galing sa pollution. Ang gagawin po nito, kukuhanin niya yung isa doon sa isang nananahimik na molecule. At ang trabaho, para maintindihan natin kung ano ang antioxidant po, wag mo nang kunin, bibigyan na lang kita. Mag-donator lang siya. Yan ang antioxidant. Magdo-donate lang siya para mas madaling maintindihan kung ano talaga ang isang antioxidant. Ngayon, so sa isang antioxidant, kailangan natin ito na hindi rin natin ito makikita kahit saan. Ngayon, dyan lang po natin yan makikita sa aronia. Okay? So, aronia, ayan po siya. Ayan ang aronia. Na-discuss na natin dati kung gaano kaganda itong aronia, kung ano lahat ang meron sa kanya, magmula sa prevention, cancer, and etc. Diba? So, ngayon, sir, hindi na po natin i-discuss ito dahil na-i-discuss na po natin ito noong nakaraan kung ano ang ganda ng aronia. Sa susunod na lang natin siya i-discuss kasi tapos naman na tayo dito kung ano yung kanyang mga trabaho. Kaya, para po matugunan natin kung may mga ibang kasagutan, kagandahan ng spirulina, kagandahan bilang isang cellular nutrition, kagandahan ng vitamin C bilang isang cell protection, at kagandahan ng aronia bilang isang cure. Sa iyong cell, yan pong mga yan ay tinatawag nating mga daily essentials. Ngayon, alangan namang kunin mo isa-isa pa. Di ba? Mahirap. Pwede rin naman. Meron din naman na ganon. Pero kung you opt to go in 3-in-1, pwede rin naman itong daily essentials kasi doon din naman ang pupunta. Pero kung meron, kung gugustuhin mo ng isa-isa, ako kasi isa-isa pa rin ako dahil syempre alangan namang ako na gumagawa, titipirin ko pa sarili ko, di ba? So, iniinom ko yan talagang isa-isa. Yan ang aking daily essentials. Now, alam naman natin when it comes to budgeting, syempre kailangan yung inom mo isahan. Isahan na lang. Diba? So we need the daily essentials. Bakit natin kailangan ito? Sa daily essentials, we have the product called Spirimune.
bagong develop itong SOF Spiroimmune natin. And you will see in Spiroimmune, there is a spirulina na pumasok dun sa bote. Mayroon din namang kamo-kamo na pumasok din sa bote. At mayroon din namang aronia na pumasok sa bote. Matindi. Alright. So, ayan yung ating Spiroimmune 3-in-1. Wow. So, this is your daily essentials, cellular nutrition, natural vitamin C, and healer to your cells. And that is the Spiroimmune. Matindi. So, nandyan na ma'am yung spirulina. Yan, Nandyan na na po siya ma'am lahat. yung kamu-kamu, and nandyan na rin yung aronia. We call it 3-in-1. Ayan, yan. Pwede po natin ma-zoom in po, sir. Baka pwede po natin ma-zoom in po dito yung SOF. Ito po. Ayan, ganito po. Ayan, yan. Oh, yeah. Yan! Alright. So, Lumabas yan na po. si Spiroimmune. Alright. So, nandito po yung tatlong pinag-uusapan natin kanina dito. Kasi siyempre, sigurado nagtataka na yung mga tao ngayon eh. Saan kaya yan? Paano kaya yan makukuha? Paano kaya ma-avail yung ganyang klaseng produkto? Pero ito, sinasabi po ni Ma'am Sheila, 3-in-1. Spirulina, Kamo-kamo, kamo-kamo, and, and then aronia. aronia. Alright. Thank you so much. Wow, grabe. So yan po ay kung bakit po ipinanganak itong si Spiroimmune para doon sa ating daily essential. Wow. Yan. Kasi nga naman, nahanap-hanapin mo ito, kinakailangan mo to yan. Yung mga antioxidant na yan, Opo. and also yung kinakailangan cell protection, Vitamin and C. also yung Healer. yung spirulina naman, which is yung food na kinakailangan talaga natin sa ating mga cell. Yung foundation mismo. Yun nga yung pinag-uusapan natin dito. So eh. lahat po ng ating mga pinag-usapan Wow, kanina, wow. nandyan na po lahat sa Ang tindi. ating SOF Spiroimmune 3-in-1. 3-in-1. Oo. Ang tindi nito. Pag ininom mo ang isang tableta, ma'am, no? Capsule po. Capsule pa to. Opo. Capsule. 500, it comes with 500 milligrams po. Wow. Wow, matindi po ito. So, yun nga yung Saan sinasabi natin ni... yan mabibili ngayon? Siyempre, dito lamang po yan. At mai-discuss na rin po yan sa mga susunod pa nating mga araw. Di ba? So, available, very much available po yan sa atin. Opo. Actually noon, pardon me po noon, I do not want to discuss any product o any brand dito sa ating pagiging guest dito. But when our pero noong kinausap tayo ng ating mahal na pastor, bakit hindi mo ilabas? Para saan yan? Nagsasalita ka, hindi naman nila alam kung saan nila makukuha, di ba? Yeah, totoo yan. Sabi ko nga, ayoko kasing matag na parang ganito. Pero tama nga naman, bakit hindi ko nga naman ilabas para ma-share din naman? May mapagkuhanan. Hindi lang yung mayayaman ang pwedeng bumili. Di ba? Mayaman din naman kasi tayo sa pananampalataya. Hindi, ang kagandahan kasi nito, yung mga dinidiscuss ni Ma'am Sheila kanina, ito talaga yung kinakailangan natin ngayon sa pang-araw-araw natin. Kaysa ka naman, yun nga, bumili ka nung A to Z, hindi mo pala bumili ka kailangan. nung isang ascorbic acid na Hindi kilalang naman kilala totoo. na hindi naman totoo, di ba? Bakit di ka nalang pumunta? Tatlo na to eh. Oh, At saka tatlo na to sir, eh. ang kagandahan nito, ano pa po yan in 4.8 minutes, pag ininom mo yan, nandoon na sa iyong cells, tissues, and organs. So, Ganon kabilis. Ganon siya kabilis. Hindi na po yan nagre-require ng enzyme sa katawan kay pancreas. Pwede ba akong pumasok doon? No. Hindi na. It is red carpeted once it Wow. enters to your body. Matindi. Matindi po ito. Alright. So, again, kung meron po kayong mga katanungan, if you want to parang alamin kung ano pa itong mga produkto na ito, pwede nyo po kaming kontakin. No? Pwede nyo po kami ilagay nyo sa ating comment section box. You can comment it so that maliwanagan po kayo saan ito or ano pang meron po dito, mga karagdag. Pero lahat na nandun eh. Doon sa diniscuss ni Ma'am Sheila, itong Spiroimmune na to. Kaya muli, maraming salamat Ma'am Sheila. Salamat din po. Opo, maraming salamat po muli sa pag-discuss niyo po na yan at muli ay namulat ang ating mga live viewers na naman sa mga daily essentials na kinakailangan natin pang araw-araw, no? Meron ba mga katanungan dyan, ma'am? Wala. Yung nagtanong lang, parang nakita ko kanina,
galing kay Ma'am Sheila Jaramillo, Opo. kung ang mga junk foods daw, ma'am, ay nagkukos din ng cancer. Mm. Mga street foods. Mga Street street foods. foods. Opo, lalo na yung mga sunog siguro, yung mga barbecue kasi mga casino dyan yan eh. Yeah, opo. Hindi po yan magkakaroon ng magiging cost na sakit sa ganun lang ng ilang beses. Pero frequent mong ginagawa yan. At yung pagkain ng junk foods, kaya nga po tinawag silang junk. Junk. Mm. Yes. Basurang Basura, pagkain. Oo. So, we are what we eat. You eat garbage, you will become garbage. Totoo yan. Yan. Ito naman, may nagtatanong na. Saan daw Saan daw mabibili? mabibili? Sabi ni Ma'am Teresa Rojas. Ayan, saan mabibili at magkano? Oo. Naku, Ma'am, abot presyo po yan. Opo. Kaya. Anong area po kayo, ma'am? Kanino pong area po Opo. kayo, Ma'am Teresa Rojas? Alamin niya kung saan siyang area at yung area leader niya ang kontakin niya. Yeah. Yan. Yan po ang kagandahan po dyan, no? At muli, ayan, si Ma'am Juliet Juanson, nagtatanong na rin po how nagtatanong much. din. Saan pong area kayo at may tatanong nyo po yung inyong area leader patungkol po dyan. Alright? And again, maraming salamat Ma'am Sheila, napakaganda nito, no? 3-in-1, no? 3-in-1 na ipinasok na sa isang capsule, no? Yung tatlong napaka-powerful na ano na yan na mga Magic medicine ba tawag? matindi po ito. Magic Daily Essential. So, Oo. yung pong mga ayaw ng pangit, palusugin po natin yung ating cells. At yung gustong laging maganda, lalo po tayong uminom yan. May side effect po ito. Gaganda kayo, Wow. sasaya kayo, at liligaya po kayo. Oo. Ayan. At hindi naman ang side Magandang effect na side yun. effect. Side effect Mukhang niya. talagang Madami na Oo, mag-avail. ma- By the way, available na yan ngayong ating available na. gamot. Very much Nandiyan na, available na itong mga na. produkto po na ito. Saan ka pa? Meron pa Ang mga ano ganda eh. niyan, opo. Oo. Ito yan, ano po, sir, ano. Pag halimbawa yung puyat ka, syempre pagka puyat ka, medyo lutang ang utak mo, no. You know, isa pang epekto nito ang gagawin niya, i-hold niya yung iyong cortisol para at least hindi ka hindi ka matawag nito, hindi ka ma-dehydrate. Mm. Yan. At o kaya naman meron siyang gagawin sa loob ng katawan pagka wala kang tulog. Talagang yung glow ng skin mo nandiyan pa rin. Wow. Grabe. Again, sige po. Papaputi pa yan, sir, ha? Pampaganda pa yan. Matindi po ito. Alright, so again, thank you so much po, Ma'am Sheila. At muli ay nabot na tayo ng ating oras for this program. May susunod pa pong programa. Pero kung meron kayong mga katanungan po dyan, you can contact us, no? And also, you can, pwede nyo pa, yung mga area leaders nyo rin po, pwede nyo pong tanungin. At regarding sa price and regarding po sa mga product po na ito, ay muli mapag-uusapan nyo po yan. Alright? So again, thank you so much, Ma'am Sheila, sa pag-educate nyo na naman po sa amin patungkol sa ating daily essentials. Alright? And bago po tayo magwakas, ay bibigyan ko lang ng huling pabati ang aking speaker for today. Sige, Ma'am. So, maraming salamat po sa inyong lahat at ito pong ating na-discuss ngayon, it is very, very essential nowadays. Napaka-essential po. If you are facing stress, depression, or whatsoever, or you are prone to chemicals, or any protections that you want, you will have all in one po. 3-in-1, nandito lang po yan. Sa 3-in-1 Grabe. SOF, Spiramium 3-in-1. Okay, thank you so much po. Alright, Thank you, thank you so much po, ma'am. And muli ay sana naging blessing ang programang ito para po sa inyo at nagbigay tulong muli para po sa karagdagang kaalaman patungkol po sa ating pangangatawan. Alright, so again, I thank you so much, Ma'am Sheila. Thank you so Salamat much po. sa pagdalo niyo po, alright? So again, maganda po yung susunod na programa patungkol po sa mga doktrina ng ating simbahan. Kaya muli ay patuloy niyo pong subaybayan ang mga programa po natin sa ating simbahan. Alright, so again, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all. May signal man o may